Part 2 na tayo, no? Service and service equipment at the pole, no? Okay, sa ano na to, video na to, i-analyze natin isa-isa, no? Paano kung yung service equipment ay nasa ating service entrance pole, no? So ito yung mga tatanungin natin na mga kakaiba pang mga tanong dagdag, no? Katulad nito, no? Yung mga paggamit ng ganito, no? Tingnan mo, may box dito, no? Pwede ba yan? Tanong ni Mr. Bean, no? Sige. Alamin natin yan. Yan, tulad nito, no? Pwede ba yan, no? Marami na naman itong mga katanungan, no? Isa-isahin natin yan. At saka meron tayong bonus part, no? Kasi meron tayong subscriber na nagtanong nito, no? Paano kung yung RCBO is nasa service entrance pole, no? So, discuss din natin yan mamaya konti. Okay. Okay, so kung di mo pa napanood yung part 1, panoorin mo muna yung part 1, no? Para at least meron ka munang general knowledge tungkol dito. Though, pwede mo yung panoorin ito ng rekta. Kasi natin part 2. Eto, si Meralco, no? Meralco, ang pinaka-required niya talaga is service equipment, no? Service equipment kang gagamitin mo sa service entrance pole, no? For example, dito sa case na to is case 1, meter only at the pole, no? Wala tayong pinaka meter, wala tayong pinaka service equipment dito, no? Pinapayagan yung ganito, no? Pinapayagan yan yung walang kung less than 50 feet or 15 meters. Okay lang, no? 15 meters to, no? Yan. So, wala tayong problema dyan. Okay? Then, kapag lumampas ka ng 15 meters, no? Let's say, more than, kunyari, 16 meters yan. Ewan ko kung sinusukatan pa nila, kung malalaman pa ba nila yung 1 meter differential na yan, no? Gito na setup niyan, no? Service equipment mo, hindi na siya dito, no? Wala na yan. Ilalabas mo siya dito, yung service equipment, no? Then, yung nandito is technically panel board na lang yan, no? Basta more than 15 meters, okay? Basic rule lang, no? Pero, take note, hindi service protective device ang required ng Meralco, no? Service equipment mismo. So, may factor yan sa mga magiging connections mo, no? Katulad na lang nito, no? So, throwback natin to from part 1, no? Kung napanood mo yung part 1, tandaan mo, meron tayong kinonsider na service protective device, no? At service equipment. Yung service protective device, wala tayong main bonding jumper, no? Not mandatory by PEC, no? Plus, not required to be grounded, no? Kung napanood mo isa-isa yung mga code rule na yan, no? Pero service equipment, halos kabaliktad nito, no? Magkabaliktad sila, no? Ibang-iba ang rule na yan. Si service equipment, ang pinaka-basic parameters niyan, mandatory ng rule yan, ng PEC yan, main bonding jumper required, plus grounded dapat ng PEC yan, no? Okay. Ngayon, ang gagawin natin, since kanina nga is itong service equipment na to, so wala na tong service protective device, no? Ilalabas natin yung service equipment dito, no? Though hindi siya panel board, yung normal na ECB pa rin tayo, no? Kasi hassle naman may panel board ka sa labas, di ba? Okay, katulad nito, yung service equipment dito is ito na, no? Nandito sa may pinaka-ating service entrance pole, no? Okay, sa service entrance pole, nandito na yung main bonding jumper natin, no? Plus, meron na yung ano natin dito, grounded conductor, terminal bar, tsaka yung ground EGC terminal bar. Plus, may grounding ka na dito na GEC na required, no? No, isa-isa yan, required na siya. Okay? Plus, si panel board, pagdating dito sa load side nito, no? Load side nito, hindi na service entrance conductors ang consideration dyan, no? Hindi na. Feeder na. Normal na feeder na lang siya kasi meron na tayong equipment grounding conductor, no? Iba kasi yung consideration ng PEC pagdating sa service entrance conductors kasi unprotected yun, no? Unlike si feeder, protected siya. Si panel board naman dito, hindi na to no? Basic panel board na lang to. So separate na yung neutral natin, no? Ground tsaka yung ground terminal bus, no? Hindi na siya bonded unlike dito, no? So wala tayong connection diyan, ha. Take note lang, guys, no? Take note lang dito, line to ground kasi to, no? Line to ground na system kasi grounded yung isang service conductor. Ang mangyayari dito, kailangan yung ampacity nito, yung ampacity ng neutral mo is pares din sa ampacity ng ungrounded, no? Si grounded, kailangan papares ng ungrounded. Take note lang to, ha, para wala tayong problema. Okay.
So, service equipment, maano naman natin to, required na ng PEC yan or DU or co-op, no? So, walang problema. To line to line lang to, no? Distributed lang dito yung ano natin, grounded conductor dito, no? Yung grounded conductor dito, no? Naka-distribute lang. 110 volts itong device na to. Okay, required by ground, no? Sa load side, no? Kung tatanda mo dito, nag-grounding na tayo, no? Ito ba, required ba tong grounding na to? No? Actually, required yan, no? Kung yung building ay sinusuplayan ng isang outside feeder, no? Ito yung PESACA 250-213 rule, no? Buildings or structures supplied by feeder or branch circuit. Pero ang iga-grounding mo dito is hindi ito, no? Huwag yung grounded conductor, no? Kailangan yung equipment grounding conductor, yung iga-ground mo, no? Huwag yun, ha? Okay. So, basic parameters lang yan. Bilisan lang natin, no? Okay, required by ground ng panel board sa load side. Yun nga, napag-usapan natin kanina. Yun nga. At wala naman ito, 2-pole naman to, line to ground, no? Same lang din, no? Ganyan lang din naman ang setup niyan, so walang problema, no? Required to ng PEC. Pero papakitaan ko yun, no? Ito, sa Mike Holt book natin, no? Yung Understanding the National Electrical Code. Kung makikita mo dito, nandito yung main bonding jumper natin, yung service equipment, no? Plus, yung nandito naman is yung separate building na sinusupply, no? Si grounded conductor mo or yung neutral, hindi mo pwedeng i-ground, no? Si equipment grounding dapat. Okay. Sa case na to, no, pwede bang hindi i-ground ang panel board sa remote building? No? Ito yung remote building natin, no? Yung bahay na sinusupply ng feeder, no? Ang ruling dito, kailangan required, di ba? Sinasabi required sa PEC. Pero kung meron kang approved plan ng electrical plan sa Office of the Building Official natin, no, sa City Hall or sa Municipal Hall, yung mga electrical natin, no. Sila na nag-a-approve ng mga plans, no. Kung in-approve naman yung plano mo at wala kang grounding sa part na to, no, possible, no, kung pinayagan nila. Lalo na kung hindi naman ganun kalayo yung part na yan, no, itong service entrance pole natin, tsaka itong bahay natin. Kung hindi naman sobrang layo yan, let's say 5 meters lang or ilang metro lang yan, no? Hindi na necessary, no? Parang pagbibigyan naman kayo dyan. Pero kung sobrang layo na yan, let's say 100 meters, no? Ground mo na to, no? Para iwas ka naman pag nagkaroon ka ng lightning surge dyan, no? Para at least na-dissipate yung grounding, yung lightning dito sa bahay natin. Paano kung isang branch circuit lang, no, ang susuplayan ng sa remote building, no? Pag branch circuit lang, hindi na required i-ground itong part na to, no? Yun yung napakagandang rule doon, no, na pwede nating alamin. Plus, kung ipapakita ko sa inyo dito, hindi na to feeder, no? Branch circuit na to, no? Yung sinasabi dito. So, hindi na necessary yan na basta isang sirkito lang to. I-compare natin to sa kanina, no? Balikan ko lang yung slide kanina. Kung mapapansin mo dito, panel board to, no? Pero nilagay ko dito isang circuit lang, no? So, hindi na, not necessarily na isang circuit lang yan. Possible kasi magkaroon pa ng 2-pole breaker dito, no? Tapos may load pa tayong susuplayan dito, no? So, kahit maraming branch circuit na kailangan dito, kaya feeder na itong nandito. Kaya required grounding to unless payagan ka ng OBO, no? Okay. Okay, katulad nito, separate building to, no? Isang building lang, may isang outlet lang sa dito, no? May disconnect lang sa dito na pwede mong patayin or bukas, no? Yung circuito niya dito sa loob ng building, not required na to, no? Nakalagay dito. Okay. Case 1 natin, no? Sa Meralco na naman, no? Yung meter and service equipment in a pole, so normally ganyan lang yan, line to line, no? Let's say meron tayong 110 volts dito. Okay, so walang problema. Main bonding jumper, wala dito. Walang bonding dito. Grounding dito, no? Same din dito, 230 volts line to line, no? Naiwan na siya dito, itong ating grounded service conductor, wala na, nandito lang siya, no? Nandito, puro equipment grounding conductor na lang, no? Okay. Let's say, case 1 ulit, no? Line to ground ulit to, no? Kasi si Meralco, meron ding line to ground. Saka, kung makita mo siya dito, meron ding bonding, dito wala, okay? So, case 2, paano kung meter only at the pole, no? Katulad nito, meron tayong meter base dito sa part na to, no? Then, dito sa part na to, is nandito yung service equipment natin, which is technically panel board. Yan, tinuturo ni Mr. Bean na ito, no?
Tapos meron tayong ano dito, no, grounding electrode conductor, no? So, required bang i-ground ang meter sa pole? So, panoorin mo tong video na to, no? Yung part 1 natin, no? At 20 minutes, no? 20 minutes 4 seconds, no? Eksaktong time yan, no? Para medyo nagigets mo, no? Katulad, kung babalikan mo to is technically hindi siya required, no? Hindi required i-grounding yan, no? Yung meter, no? May be grounded, nakalagay dito, no? May be grounded, no? Pero not necessarily required, no? Pero si Meralco, pag maglagay ka ng meter dyan, most of the time talagang i-require ka niyang mag-grounding dyan, si Meralco, no? Ay, mapapansin mo dito, line to ground to, patakbo tayo, nag-grounding na tayo dito, no? Grounding electrode conductor. Then, ito yung magiging service equipment natin, yung panel board. Kaya dito yung main bonding jumper natin. Tapos, nandito yung grounding electrode conductor. Take note lang yung bus bar ampasities natin, ha? Okay, ganun din to. Ito yung makikita mo dito madalas, no? Yung unang case kasi ginawa natin is rekta, no? Bumutas na lang dito sa likod yan. Pwede yan. Meron din gumagawa nito kung hindi na mabubutas tong pinaka-concrete post, kung ayaw pumayag ng civil contractor or yung may-ari, no? Pwede ka mag-expose dito ng tubo na papunta sa isang PVC na box dito, no? Then, tatakbo dito. Ang mangyayari dyan is naka-enclose itong mga conductors na to sa isang tubo, no? So, master, pwede kaya yung ganyang case, no? Pagsamahin yung grounding electrode conductor at yung mga service conductor sa isang box. Katulad nito, line to line lang to, no? Walang problema, line to line. Okay? So, nakalagay dito, ito yung case na yan, ha? Kung titingnan mo yung case na to, no? Yung meter natin na to, no? Ito yon, yung part na yan, no? So, technically, ganyan na ganyan yon. Meron tayong meter, then meron tayong isang tubo lang dito para sa service entrance conductors, tsaka yung GEC natin, grounding electrode conductor, no? Pwede bang magkasama yan doon at tapos may box ka pa dito, no? Para mahila mo, no? Kasi naghiwalay na sila. Ito yung grounding, then ito yung pumunta doon. Ang hindi ko lang maano dito kasi kulay white yung ginamit, no? Technically, ang white is for grounded conductor. Mahigpit si PEC dyan, no? Ewan ko ba't pinapayagan yan. Kung mapansin mo dito, alaw ba ng PEC yan? Itong maglalagay ka dito, pag samasamahin mo sila dyan, kasama yung grounding electrode conductor. Tapos may box na ganyan. Yes. 231.7, no? Yan, no? Grounding electrode, sabi niya dito, conductors other than service conductors shall not be installed in the same raceway in which the service conductor is installed. So, bawal ka maglagay. Kunyari may feeder ka dyan, bawal mo pagsamahin ang service conductors, service entrance conductors, tsaka feeder. Pero, ang grounding electrode conductors natin, or supply side bonding jumpers, no, either way, kung anong gagamitin mo dyan, permitted within the service raceways, no? Kaya kung makapansin mo dito, allowed yung part na yan. So, tama si Mr. Bean, no? Kung marami nagsasabi, may nababasa ako, code violation daw yan. Hindi po code violation yan, no? Pasado sa code yan. Okay, RCB out the meter. Bonus to, no? So, pwede paglalagay ng RCBO, no? Basta after siya ng main bonding jumper, no? O meron tayong episode tungkol dito, no? Pero explain ko na lang din, no? Let's say nagkaroon tayo ng fault dito, no? Ng insulation fault sa ating device, no? So, ang mangyayari dito, syempre, from the source, syempre, tatakbo yung ating kuryente dito, papunta sa breaker, yan, takbo dyan, babalik, yan, tatakbo dito, no? Punta sa equipment grounding conductor natin, babalik sa dito, sa equipment grounding conductor, yan. Pagbalik niya dito, siyempre babalik na sa dito, sa ating source, no? Napakaganda. So, technically, si RCBO natin, ang binabasa niyan is current imbalance, no? Yung imbalance ng current. Kung hindi balance yung current, magti-trip siya. Kung marireach niya, for example, yung 30 milliamperes na rating, or yung may gumagamit din ng 100 milliamperes, no? So, kung katulad niyan, yung breaker na yan, isa lang yung dumaan, tapos yung isa walang dumaan, unbalanced, di ba? Sabi walang bumalik. So, technically, magti-trip yan. So, tama yung ganitong setup, basta after ng main bonding jumper. Paano kung mangyayari dyan, master, is ito. Ang nangyayari is, ito, service protective device, no? Service protective device yan. Hindi siya service equipment. So, wala tayong main bonding jumper. Ang main bonding jumper natin nandito, no?
Ano kaya mangyayari? Okay, let's say nagkaroon tayo ng fault. Ayan, no? Dito may kuryente dito sa part na to, no? Nagka-kuryente siya. Nadikit yung ating ungrounded sa ano. So, tatakbo dito yan. Punta dyan. Yan. Dito. Punta sa source ulit. Babalik ulit. Main banding jumper. Tumawid. Oops! Bumalik siya dun sa ano natin sa ating circuit breaker. Kung titignan mo, may pumunta, may bumalik. So, technically, ang imbalance natin dyan, yung delta IN natin, no, is equals to 0 amperes. Though merong current pa rin na mag-flow dito, no? Let's say dito may nag-flow dito konti. Minimal lang yan compared dun sa current na dumadaan dito. Kaya nga, meron tayong rating na 30 milliamperes, no? Tsaka 100. O meron pang 300, no? Kaya meron tayong mga rating na ganyan kasi para yung mga maliliit na leakage current, hindi na basta-basta na babasa. Kaya katulad nito, pag nagpunta dyan, bumalik, hindi magkitrip yan, no? Generally, hindi magkitrip yan. Kaya, didiscuss ko din to sa next video natin. Yan. So, yun, kung medyo nahiwagaan kayo doon, balikan mo lang tong episode na to, no? Yung dati didiscuss ko to no? Paggamit ng 2-pole breaker sa line to ground, lalo na yung mga RCB, yung mga RCCB na yan, no? GFCI. Maraming mga hocus-pocus din dyan, no? Okay. Yun lang, no? Thank you.